Hindi pa man aprobado at ipinatutupad ang nakaambang taas pasahe dahil po sa malakihang oil price hike, umaaray na ang ilang commuter. Humihirit na rin kasi ng dagdag pasahe ang ilang tsuper. Balitang hatid ni Bea Pinlac. Tila walang preno ang pagtaas ng presyo ng petrolyo bunga ng krisis sa Middle East. Kaya ang mga PUV driver, wala na ring preno sa panawagan na magtaas na rin ang pamasahe. Daan-daan na raw kasi ang bawas sa kita nila kada araw dahil sa oil price hike. Kung pataas ng pataas yung gas, pamasahe kahit paano, magdagdag sana. Sana kung magtaas para makakabawi din. Kahit 15, gano'n. Minimum. Matagal pa siguro yan. Hintayin namin kung magtaas. Kaliwat kanan na ang pangangalampag ng mga transport group para madagdagan na ang pamasahe. Hiling ng UV Express driver na si Ernesto, sana kasama sila sa panawagang taas pamasahe, lalo na't kakarampot na lang din daw ang naiuuwi nilang kita sa kanilang pamilya. Ngayon, may kinikita pa kami kahit 200, 300. Sakripisyo na lang. Pero pag umabot po na 100 yan, siguro naman wala nang babiyahe niya. Kasi nga, babiyahe ka, wala kang kinikita, papagod ka. May pamilya din kami na pangangailangan din yung mga anak namin. Huwag daw sana barya lang ang dagdag pamasahe dahil hindi aniya barya lang ang tinataas ng presyo ng krudo. Baka kasing UV ang medyo malaki sa UV. Nasa 20. Dapat 30 nga dapat 30 nga taas kaso hindi naman po pwede yung ganung kalaki. Hindi labis yun, sakto lang yun kasi 30 itinaas ngayon Wala rin, mapupunta rin sa diesel yun Sa Kamara, umapela rin ang UV Express Alliance na maisama ang mga UV Express sa adjustment sa pamasahe. Sana maidamay ang UV Express sa fare increase kasi nung nakaraang pinag-usapan yan sa LTFRB, sila lang yung binibigyan ng pagkakataon at kami raw ay nagtaas na 5 o 6 years ago. Sana pagka nagtaas pangkalahatan kasi karamay kami rito sa problemang malaki natin sa petrolyo. Sabi ng Department of Transportation, tiyak nang tataas ang pamasahe dahil sa oil price hike pero wala pang anunsyo kung magkano at kailan ito ipatutupad. Pero dahil masusundan pa ang taas presyo sa produktong petrolyo sa susunod na linggo ayon sa Department of Energy, sabi ng mga PUV driver, dapat agad na ring isabay ang dagdag pamasahe. Pag tumaas na yan, wala na kami kinikita. Wala na, anong gagawin namin? Alam bumiyahe kami ng bumiyahe, wala kami kikitain. Mas masakit sa amin, kasi biyahe ka ng biyahe, wala naman kami kinikita. Daing naman ng mga commuter, sila ang talo, lalo na't hindi naman tumataas ang sahod. Kailangan yun na lang muna, ma'am. Kasi yung sahod hindi naman nataas. Kasi pasahero lang kami. Lalo kami maghirap sa mga commuter. Dadagdag na naman yung gastusin ko sa araw-araw. Kahit sabihin mong ₱5 lang yan, kung araw-araw mo naman ginagamit. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kaugnay po ng 5,000 peso cash aid para sa PUV drivers at inaasahang pagtaas sa pamasahe, makakapanay po natin si Department of Transportation Secretary Giovanni Lopez. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Hi, good morning po mga Connie at sa lahat po ng nanonood ng iyong programa. Yes sir, hiling po ng mga PUV driver ngayong posibleng masundan pa ng oil price hike ay itaas na rin ho daw ang pamasahe. May napagdesisyon na ho ba yung temporary fare hike dyan at kung sakasakali kailan daw itong maipatutupad kaya? Opo, meron po tayo nakabinbin na petition dito sa fare hike, no? As a matter of fact, nagbigay ng unang rekomendasyon ng LTFRB sa atin. Pero binalik po natin, ang DOTR, binalik po natin sa kanila upang aralin muli yung ating yung kanilang fare hike. Sapagkat po alam naman natin ang kada increase ng fare hike, ang kaakibat po niyan ay increase din sa mga presyo ng bilihin. No? Ang pagtaas ng pamasahe, ang kaakibat din niyan ay pagtaas ng ating inflation. Isinasaalang-alang din po natin kasi ang kondisyon at ang senaryo na pati lahat ng ating mga kababayan ay hindi po tayo makakadagdag ng problema imbes makakabawas tayo sa krisis ngayon. So by next week po, hopefully, makakapagbigay na rin po kami ng desisyon dito sa fare hike po natin. Pagdating sa buses,
sa jeepney at sa mga ibang transport modes po. Opo, yung apela ho ng UV Express Alliance, sana daw maisama rin sila sa adjustment sa taas pasahe. Posible ho ba ito? Narinig ko po yan, no? At yan na may titignan ko. Magkikipag-ugnayan tayo sa LTFRB kapag merong nakabinbin na petition pagdating naman sa ating mga UV Express. Kung meron, ipapaaral po natin kaagad. I see. At mapunta naman po tayo sa fuel subsidy. Sa panayam po ng unang balita kanina, sinabi po ng grupong Manibela na parang limos lamang daw sa kanila itong 5,000 peso cash aid. Ano po ang inyong reaksyon dyan? Ito po ay isang subsidiya mula po sa gobyerno, no? At isipin po natin ang pagdating sa transportasyon, madami pong transport modes, no? Ito po naman ay continuing effort ng pamahalang nasyonal. Wag po natin isipin na yung 5,000 ay yun lang po ang may bibigay na subsidiya. Yan po ay magagaling sa DSWD through AIC. Meron pa pong fuel subsidy program ang DOTR at meron po tayong isang programa na sinasabing libreng sakay. Kung saan ang tutugunan naman ito, tulong sa driver at tulong mismo sa mga pasahero. Okay. So, tayin po nila, magtiwala lang po sila sa pamahalang nasyonal at ginagawa naman po nating lahat. At yan ang kautusan parati ng Pangulo na lahat po ay kailangan tulungan. Okay, ang sabi nga ho parang 2 weeks lang ito magtatagal. Kung sakasakali ho masusundan pa ito, katulad ng inyo pong nabanggit, meron na ho bang tinitig ng target date sa mga susunod pang ayuda? Ang next week po, magsisimula na po tayo pagdating sa tricycle drivers po through DSWD kay Sec Gatchalian. Pagkatapos yan, sunod-sunod na po ang ating pagbibigay ayuda, subsidiya. Nationwide po ito. Ngayon po, kapag dumating na rin po ang pondo ng DOTR, ang napag-usapan po natin ni Secretary Rex, magpaparallel at simultaneous ayuda din po ang DOTR. I see. At So hopefully, go ahead po. Sige po. So hopefully, So we're looking at the budget of DOTR, yung 2.5 billion na subsidiya ay mailalabas yan by hopefully by first week or second week of April. At yan po, we're going to start rolling it off also. okay, yung mga taga-probinsya daw, naiinip din, dahil uunahin nga ho ang Metro Manila dito sa cash aid. Sila ho ba daw, kailan nila ma-expect kaya ang kanila pong ayuda? Yun nga po, tulad na sinabi ko kanina, Ma'am Connie, susunod-sunod na po natin yan pagkatapos, by March More or less. 17, unahin natin ang Metro Man. Baka po, pagdating na last week ng March o first week, second week ng April, it will be a simultaneous rolling off po. Wag po sila mag-alala. We're just doing the logistics po ngayon para sabay-sabay po natin maibigay ang mga subsidiya ng gobyerno po. Okay, may mga ilan nagsasabi band-aid solution daw ito na pamimigay po ng ayuda. Meron ho ba tayong tinitig ng mas long term, siguro in terms of pagtulong ho talaga dito sa krisis na ito kahit patumagal nga yung effect nito? It's more of ano po kasi ngayon. Ako, Ma'am Connie, I can only speak of sa transportation po, no? Sabi ko nga po, lahat naman po ay nagulat at nabigla sa nangyari. So, ang ginagawa natin ngayon ay talaga lang pong kailangan natin maibigay yung subsidiya na nakalaan para sa kanila. Long-term solution po doon, I think it's more of a government approach, a whole of government approach pagdating sa pulisiya at pagdating sa paano i-address yung supply ng langis po. Alright, marami pong salamat sa inyo pong ibinigay sa aming oras at mga bagong impormasyon na yan. Thank you, Ma'am Connie. Salamat po. Yan po naman si DOTR Secretary Giovanni Lopez. Ito na ang mabibilis na balita. Patay ang isang lalaki at kanyang anak sa sunog sa isang residential area sa Pasay kagabi. Ayon sa Bureau of Fire Protection, lalaking 80 taong gulang at anak niyang babae na 37 taong gulang ang nasawi. Kwento ng isang residente, binalikan ng anak ang kanyang ama sa kanilang bahay pero hindi na sila nakalabas. Mag-aalas 6 ng gabi nang magsimula ang sunog. Idineklarang fire out yan bago mag-alas 8 ng gabi. Walang naitalang sugatan. Nananatili sa katabing eskwelahan ang mga nasunugan. Inaalam pa ang sanhi ng apoy at halaga ng pinsala. Dead on the spot ang isang rider matapos matumba ang sinasakay niyang motorsiklo at magulungan ng truck sa isang kalsada sa Marilao, Bulacan. Ayon sa pulisya, nawala sa balanse ang rider kaya natumba at pumailalim sa truck. Arestado naman ang truck driver na sinabing hindi sinasadya ang nangyari. Paliwanag niya, nakita niya na lang sa side mirror na may nagulungan siyang motorista. Mahaharap ang driver ng truck sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide. Walang pahayag ang pamilya ng biktima.
Nagsumiti ng counter affidavit si Senador Jingo Estrada sa Department of Justice para sa mga reklamong plunder, direct at indirect bribery. Mga kinakaharap na reklamo ni Estrada ay may kinalaman sa pagkakasangkot umano niya sa questionabling flood control projects. Ayon sa kanyang abogado, ipinunto nila sa kontrasalaysay ang anilay mga hindi consistent na testimonya laban kay Estrada. Nina dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo at Engineer Henry Alcantara. Sabi ni Justice Spokesperson Polo Martinez, hihintay na lang ngayon ang resolusyon ng DOJ. Ito ang GMA Regional TV News. Patay sa pananaksak ng sariling asawa ang isang babae sa loob ng isang paaralan sa Alabel, Sarangani. Kwento ng kanilang 15 anyos na lalaking anak, kasama niya ang kanyang ina para kumuha sana ng sinampay. Bigla na lang daw naroon ang kanyang ama na may hawak na kutsilyo. Sinuntok daw ng kanyang ama ang nanay niya at doon na siya tumakbo at humingi ng tulong. Pagbalik ng binatilyo sa lugar ay wala na ang ama at patay na ang ina. Base sa investigasyon ng pulisya, dati nang may alitan ng mag-asawa matapos magsumbong ng biktima sa mga otoridad kaugnay sa pambubugbog ng kanyang mister. Kwento ng kanilang anak, selos ang ugat ng pambubugbog. Patuloy pang tinutugis ang suspect. Ayon naman sa pamunuan ng paaralan kung saan caretaker ang biktima, hindi nila napansin na nakapasok doon ang suspect. Hinigpitan na raw nila ang seguridad kasunod ng insidente. Inspirasyon para magpursige sa pag-aaral. Yan daw ang aral sa bagong pelikula ni Sparkle star Jeric Gonzalez. Chika ni Jeric sa premiere night ng Graduation Day, relate much siya sa kanyang karakter na si Simon. Sinikap din kasi ng aktor na matapos ang kanyang kursong nursing bago pasukin ang mundo ng showbiz. Kasama ni Jeric sa Graduation Day ang co-Sparkle artist niyang si Aidan Veneracion. So, nakarelate ako kasi nung college ako, na naranasan ko din yung mga naranasan ni Simon. Ang hirap, but then kapag natapos mo yung course mo, like ako natapos ko yung nursing, very fulfilling talaga at nagmamalaki ko talaga, nagpursige talaga ako. Abiso po mula sa Department of Transportation, wala pong operasyon ang MRT3 sa ilang araw ng Holy Week. Mula po yan sa April 2 hanggang April 5, Monday, Thursday hanggang Easter Sunday. Magsasagawa kasi ng taunang maintenance activities sa MRT3 sa mga petsyang yan. Balik operasyon naman ang tren sa April 6.